Kaya problematic po ang mundo, mga kababayan. At tingnan ninyo yung mga ugali ng mga ng mga tao ngayon. Ang sasama, kung sino yung palamura, yun ang gusto nila. Tama pa? Pero niya, Mr. Maravillas, minority na lang. Kukunti na lang yun nag-attend sa Pisti Rally. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Diretso na mga kababayan na sinakmal ng Tigre ng Norte, yung Judas ng Sur, sa issue ng secret deal sa China. What? Ikaw niya, Mr. Maravillas, matindi yung description mo. Bakit niya? Ano yung nangyari? Dinurog na, mga kababayan, ng Pangulong Bongbong Marcos yung pagmamalabis ni Maudigs. Anyway, aminado, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa interview sa kanya, nang tanungin ng mainstream media, kumusta niya yung relasyon mo sa mga Duterte? Sagot ng ating Pangulo, it's complicated niya. Komplikado, mga kababayan. Kasi despite ng kanyang mga ginagawang kabutihan sa ating bansa at sa pamilya Duterte, walang tigil po sa pag-atake, personal attacks, si Maudigs at ang kanyang pamilya. Sa ating Pangulo, napupuno na din, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Bumira na siya ngayon. Kaya sabi ng ating Pangulo, mga kababayan, sa issue ng secret deal, marami ka anyang palusot. Ayan ba, sumingasing na po ang Tigre ng Norte. Diretso na pong sinakmal yung Judas ng Sur. Di ba? Sabi nga, pag napuno ang salop or salop, kailangan ng kalusin po. Nasobrada po ang pang-aabuso nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi man sila ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, naninindigan lang po siya laban sa pagmamalabis ng China sa atin. At ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, this is to defend our republic, defend our constitution, and defend the Filipino people. Imbes po makipag-unite yung mga previous official sa ating Pangulo. Yung ating Pangulo po, walang habas na sinisiraan po. So normal sa ating Pangulo to shut back. 2 years siya, mga kababayan, na nagtimpi. O gayan pa, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, marami niya kayong palusot. Magpaliwanag kayo. Ano yung pinasok mong kompromiso sa China? Ayan po yung sabi ng ating Pangulo. Maraming palusot. President Ferdinand Marcos Jr. takes a swipe at the camp of former President Rodrigo Duterte over its excuses for not revealing the terms of its secret deal with China. In the West Philippine Sea, Marcos said he is convinced that there was indeed an agreement between the Duterte administration in China, noting Beijing's repeated claims regarding the alleged failure of the Philippine government to fulfill its commitments. These are very simple questions, but I am finding a deal of difficulty finding answers because I hear one thing and another thing and another thing. It's all very maraming palusot. In other words, we are so far from getting to the truth, so far away from it yet. It's very hard to give a reaction to those questions. Let's get those 3 questions answered. We have answered the first one. Now, what is contained in the secret agreement and why it was kept secret? Those are the 2 questions left. Once we get the real answers, then we will know what to do
Sabi ng ating matapang na Pangulong Bongbong. Tama pa yung sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Tama nga niya Mr. Maravillas. Tumbok na tumbok ng ating Pangulo. Kaya po, ang ginagawa po ng dating Pangulong Digong, nililihis niya sa issue ang ating mga mamamayang Pilipino sa pamamagitan po ng mga personal attacks niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos, yung tungkol sa mga rihas na akusasyon sa pulburon na kung saan mga kababayan, yung sinasabing narcolist, mismo yung kanyang Chief of Police, Chief PNP pala, na si Senator Bato, ang nagsabi, wala man na niyang ganyang narkolista kung nakita. So, pabalik-balik lang po doon sa mga rehas na baseless accusations sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang ginagawa po ni Maudix, nililihis niya yung ating mga mamamayang Pilipino sa totoong issue, yung kanyang pinasok na kompromiso. Tapos doon sa issue po ng Chatsa, na ang sabi, may intention yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, na mag-extend ng kanyang term beyond 2028. Di ba yun ang issue, mga kababayan, na binabanggit nila doon sa Peste Rally sa Tagum City? Lahat po baseless. Yung pulburon, baseless po. Lahat lang kasinungalingan. The objective is to destroy Marcos. Gatungan, mga kababayan, yung ating mga mamamayang Pilipino, na pagka nilang napapaniwala, mag-alsa po laban sa ating Pangulo, nananawagan na nga po sila, mga kababayan sa Armed Forces. Ayon, mga kababayan, under investigation na si Alvarez, inciting to sedition, rebellion. Papapaimbestiga ng Congress, mamaya ibigay ko sa inyo yung kwento. At saka yung baseless chatsa, political chatsa. Kasi ang katotohanan, wala man pong ginagalaw sa political provisions ng ating konstitusyon. Ang sinusulong po ng Congress ni Speaker Martin Romualdez ng ating Pangulong Bongbong Marcos, economic chatsa. Napakalinaw po, pero gumagawa-gawa sila ng isyo. Mismo, mga kababayan, si Maudix, para pagtakpan ang kanyang napakabigat na kasalanan na kinompromiso niya ang ating bansa. Madaling sabi nga ng ACA Party List Representative na si Franz Castro, bininta na yata niya ni Digong ang ating bansa sa mga Chinese. Ganon, mga kababayan. But before kong ibigay sa inyo ang full story ng mga balitang yan, click subscribe muna po dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan sa ating bansa at sa buong mundo. At maiwasan po ninyo yung fake news. Ang fake news po, galing po sa mga DDS vloggers, galing po sa kampo ni Maudix, galing po sa China. Diyan po, para klarado sa inyo, pag galing sa China ang information, galing sa kampo ng mga DDS, ng mga anti-Marcos groups, fake news po yon. Pag naniwala kayo sa kwento nila, edi biktima kayo ng fake news, mga mangmang kayo. Tama ba? Dami din niya Mr. Maravillas na mangmang. Mismo, ang daming mga nauuto po. Yung iba, react sa timeline ko. Kinukuyog po tayo dito sa ating YouTube channel, pati sa Facebook. Ang akala nila, ma-influence nila ako sa kanilang mga personal attack sa akin. Tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos, personal attacks, mga kababayan. Hindi kasi kaya nila yung katotohanan na ating sinasabi. Kaya ang sinasabi nila, mga kababayan, sa atin, mga personal attacks, kesyo bayaran daw ako ng ating Pangulong Bongbong. Di ba? It is an honor kung yung ating Pangulo babayaran po ako. Di wow.
Ang ibig sabihin na yan, big time na po ako. Inggit kayo. Imagine that. Taga-probinsya ako mga kababayan. Bicolano, broadcaster, taga-bundok. Pagkatapos magka-interes sa akin yung ating Pangulong Bongbong Marcos na gawin niyang propagandista. Paid propagandista. O di ba? Yung iban nga dyan, nagkandara pa po sa pag-apply sa Palasyo Malacanang. Yung mga previous vloggers po, nagkandara pa sa pag-apply sa Palasyo Malacanang para makuha po, magkaroon ng trabaho at nang ma-reject po, naging bleeding hearts. Umatagi po. Siniraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos in the first family. Pero tayo, taga-bundok, sinasabi nila, bayaran daw ako. What? Inggit kayo. Mag-apply din kayo kung gusto ninyo. Pero ako po, hindi ako nag-apply. Hindi ko kailangan mag-apply. At never po akong nag-apply ng trabaho, mga kababayan. Nag-apply ako as trainee noon nung magsimula po ako sa trabahong ito. Trainee lang po ako. Student announcer po yung in-applyan ko kasi second year college pa lang ako po. Galing sa Araro. To student announcer. That was the first and last mga kababayan na nangyari sa buhay ko. At age 17 yata ako noon or 16 years old. 1984. Hindi na po ako nag-apply. Hindi man sa pagmamayabang po. Afterwards, lahat ng radyo dito, mga kababayan na magagaling sa province of Albay, pinag-aagawan po ako na maging announcer nila or news writer, news director, production manager, station manager. Pinapirate pa ako hanggat sa ako po ay mag-retire. Ganon. Ngayon, nainggit kayo na sinuport ko yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sinuport ko po ang administrasyong ito kasi siya yung may magandang plano at mga ginagawa at may magandang track records po yung ating Pangulong BBM. Kitang-kita naman po. Kaya nga sabi ko, iniinsulto ni Mau Diggs, mga kababayan, si President Digong na second year college lang. Sabi ko, sa galing po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, si Digong po, nagmukhang second year, nagmukhang second year, nagmukhang grade 2 na lang po siya. At si Inday, parang kinder na lang. Galit na galit yung mga, yung mga DDS po sa post ko. So, nagagalit kayo sa aking mga post. Pero tuwang-tuwa naman kayo pag iniinsulto ni Mau Diggs at ng kanyang mga vloggers, iniinsulto yung ating Pangulong Bongbong Marcos, tuwang-tuwa kayo. Pag rumisba kami, ako katuwaan ko lang naman po yon. Pikon na pikon kayo sa post ko. Ito yung post ko kahapon po. Second year lang. Isa sobrang galing ni PBBM, nagmukhang grade 2 si Diggs at si Inday, kinder na lang. Galit na galit po yun. Bayaran niya, bayaran. Ang pikon po ay laging talo. Sanay na sanay ako sa ganyan po. Buskahan, alaskahan. Sanay na sanay po ako sa mainstream. Tuwa ko lang po. Kasi habang galit na galit sila sa akin, nanonood naman. Nakikinig sila, mga kababayan sa akin sa radyo. Noon sa mainstream, pinapalayas ko. Sabi ko, umalis kayo rito. Ba't kasi kayo? Hindi ka kayo imbitado. Ang daming radyo ikako dito sa Albay para pagpilian ninyong makinig. Bakit sa akin kayo nakikinig? Tapos, nagagalit kayo sa mga sinasabi ko? In like manner, ito mga DDS, kung hindi kayo mga abnormal, makinig kayo sa mga vloggers ninyo. Bakit ba nakikinood kayo sa akin? Ito,
para sa normal na mga Filipino sa pag-iisip, yung walang epekto ng fentanyl. Silip kayo ng silip sa akin po, sa aking video. Hindi man kayo imbitado. Ang ini-invite ko dito, the like-minded Filipinos. Yung mga normal mag-isip, pero yung mga parang tumira rin ng fentanyl, ay hindi doon kayo. O diba? Freedom of expression ito. Freedom of the press. Tama? Hindi ko nga kayo pinagbabawalan kung anong sabihin ninyo. Hindi ko dinidelete yung mga komentaryo ninyo sa akin. Kung ano-ano mga personal attacks. Kasi ang model ko po, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi siya napipikon. Ayos lang. Sige, anya. That is part niya of the freedom of expression, democracy. Kausap niya po yung mga foreign journalists po. Mamaya ibigay ko sa inyo yung kwento po. But before we continue, click subscribe po and share lang po mga kababayan ko. Lalo ba yung mga Marcos loyalist para po malabanan natin ang fake news ng mga DDS na mas lala pa sa mga dilawan. Tama pa? Meantime, sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Set up na rin po yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Nabanggit ko na rin, i-greet ko na rin yung aking twins, si Architect Riz Maravillas at saka si Teacher Queenie. Teacher po yung kakambal niya. Happy birthday sa inyo, kambal. Ayan ba, noong maliit pa sila, ito ng mag-take out siya as architect. Yan si Queenie. Ito yung architect, ito teacher, ito si Queenie. Ngayon, nasa kwa na po siya. NGO po. Yan siya po. Ito yung message ko. Maraming salamat sa mga nag-greet sa kanila. Sabi ko sa kanila, happy birthday to our twins, John and Queenie. Your mom and dad wish you abundant happiness, love. Always remember your Bible memory verse. Again, happy birthday. Yung Bible memory verse nila, tandang-tanda ko rin po. Ayan po. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Diba? Kaya po yung karamihan sa ating mga mamamayan, sa mga tao po, nalilihis ng landas kasi naniwala sa sa kanyang sariling pagkaunawa lang. Lean not on your own understanding. Dapat kukuha ka ng wisdom sa ating Panginoong Diyos para hindi ka malihis ng direksyon. Pag yung mga Bible principles kinalimutan mo, ay laga lang. Yun ang pupuntahan mo. Kaya problematic po ang mundo, mga kababayan. At tingnan ninyo yung mga ugali ng mga ng mga tao ngayon. Ang sasama, kung sino yung palamura, yun ang gusto nila. Tama pa? Pero niya, Mr. Maravillas, minority na lang. Kukunti na lang yung nag-attend sa
Piste Rally. Ay, yung estimate pala ng PNP, umabot din ng 6,000 daw. Asa na yung 32 million na bumoto kay Inday? Di ba pa? Malinaw na ang 31 million doon kasi mga kababayan ay mga Marcos loyalist. Ito pala pa, mga kababayan, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan at sa mga pains. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. So tayo po, may legit business tayo, negosyante tayo. Kumusta naman yung mga DDS vloggers? Di ba? Asa kayo sa, sa hingi-hingi? Asa kayo sa mga political sponsors ninyo? Tapos binabaliktad ninyo na ako yung bayaran ng ating Pangulong Bongbong. What? Matagal na po kaming negosyante, legit, nagbabayad kami ng buwis sa ating gobyerno. Kayo po, pa-jikas-jikas kayo, pa-kape-kape. Kakaya. Tapos pag may mga karamdaman po, hihingi ng donation galing sa mga viewers. Ako po last year may mga nakalata nga po sa akin. Nagkasakit po ako, seryoso, kaya nga po pumayat ako, nangayaya. Nagkwento ako sa inyo, di ba hindi? Ngayon ko na lang sinasabi sa inyo. Nahiya akong magkwento po sa inyo kasi ayaw ko kayong maistorbo at magpaawa sa inyo para mag-donate sa akin ng libo-libo para may panggastos ako. Di ba? Hindi ko iasa yun sa inyo. Nakakaya. Dapat maghanap buhay tayo ng patas. That is my responsibility sa aking sarili. Na as I retire, mga kababayan, sabi ko, ang energy ko, i-focus ko na rin para sa pagpapasiguro ng ating retirement. Kasi hindi abang panahon, malakas tayo. Tama po? Kaya we have a legitimate business. Nakikita naman po ninyo, wala man tayong tinatago. Kamusta naman yung mga vloggers na hinahangaan ninyo? O di ba hingi nang hingi? At kung ano-anong ginasangkutan na problema? Huwag kami maiya kayo sa sarili ninyo. Karamihan, yung mga umatake sa akin po, nanggit kasi. Kasi nakikita nila, patas tayo pong lumaban. Guided tayo ng Bible principles po. Kaya binibless tayo, mga kababayan. Sabi nga po sa Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, in all these things shall be added unto you. Iyon ang ginawa namin po. Kaya ito, lahat ito pagpapala, mga kababayan. At kung alimbawa tayo ay na-invite ng Palasyo Malacanang, ito'y tinitingnan natin as pagpapala. Nakita kasi ng ating Pangulong Bongbong Marcos in the first family na fair tayo yung mga anti-Marcos vloggers nang hindi po ma-honor yung kanilang mga personal request. Personal interest kasi yung kuha ninyo. Hindi man interest ng bayan. Yung nais ninyo. Ayon, sumama yung loob po. Ito na ngayon. Lahat panira yung binibitawan nila, mga kababayan. Sigig panira nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi man sila pinapansin po. Kasi sayang ng panahon para sa kanila. Tama pa? So going back sa ating topic, iyon ang sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Damihan niya silang palusot. Many excuses from ex-president executives on gentleman's agreement, says Marcos. Hindi lang yung mga
mga aso po ni Digong, mismong si Digong po, sige palusot, pinagtatakpan yung kanilang mga masamang ginawa, mga kababayan, the sell-out of our country, of our sovereignty to the Chinese. Kaya ginagawa nila, parali-rali sila. Ang intensyon, mga kababayan, tanggalin yung ating Pangulong Bongbong Marcos at iluklok si Inday para yung kanilang ginawang mga kasalanan, their crimes against the Filipino people, mapagtakpan. Alam ninyo, makakalusot kayo sa ating mga mamamayang Filipino. Hindi kayo makakalusot sa mga ginagawa ninyo. Ito na po yung simula ng paniningil ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nababaitan kasi kayo sa ating Pangulo. Kaya ginaganyan-ganyan ninyo. Napakagaling ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang siya namimersonal. Kaya sabi ng ating Pangulo, yung sa iso sa ICC, hindi niya. I'll not hand over the former president. Yun na yung dating posisyon niya. Kasi niya, yung ating justice system, the justice system works. And dyan na si dating Justice, Chief Justice Bersamin, itanong ninyo. Hindi po siya vindictive. President Marcos Jr. on Monday slammed the contradictory stance of former officials of his predecessor, Rodrigo Duterte, on the supposed gentleman's agreement it made with China when it comes to the West Philippine Sea. I've tried to get in touch with former officials of the previous administration who could possibly have been involved in these discussions. And I have to tell you, I have not gotten straight answer out of anyone, Marcos said during a forum at Foreign Correspondents Association of the Philippines. Yan po yung sinabi niya, mga kababayan. Lahat niya lang palusot. Kung ano-ano yung mga pinagsasabi, malayo, nililihis nila sa totoong issue. Kasi nga po, may pananagutan kayo. Kaya ginagawa ninyo, nagmamadali kayong iupo si Inday. Hindi mangyayari yan. Sabi ko nga, yung military po, si Browner, nagsabi na, the armed forces remain committed to professionalism, vowed loyalty to the chain of command, to the commander-in-chief. O di basag kayo ngayon? O di ba? At sa kayong nananawagan po ng pag-alsa, withdrawal of support ng military, si Pantaleon Alvarez, ayan, papaimbestigahan na po. Force inciting to sedition, rebellion. Mamaya ibigay ko sa inyo yung kwento. Yan ang mapala ninyo. Sumusobra na kayo eh. So sabi nga natin mga kababayan, yun ang objective nila. Agawin yung poder ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Gustong itulad po kay sa tatay niya. Yun mismo yung sinabi ni Mau Diggs. Baka niya matulad ka sa tatay mo. Ang base niya sa pag-threaten sa ating Pangulong Bongbong Marcos na itulad sa tatay. Yung anak naman si Baste. Baka niya matulad kay Mussolini. Yung isa pang diktador ng Russia. Ibig sabihin, may banta sila, mga kababayan, sa mismong buhay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ganun kaseryoso, mga kababayan. So sabi ng ating Pangulo, one party says there is no agreement. Another party says there was a talk but only a status quo. Then the other one will say there was an agreement. It's all maraming palusot, sabi po ng ating Pangulo. Kasi sabi ni Harimau, may secret agreement na niya, gentleman's agreement. Tapos sabi naman ni Salmao Sidong Panelo, wala man na niya. Kinuntra, mga kababayan. Pagkatapos, doon sa peace rally ni Mau Diggs, at saka doon sa paparesko niya sa Davao, nag-attempt siyang i-deny. Pero, ang consequence ng pag-deny niya, na-admit niya. Inamin niya, mga kababayan, may handshake deal sila. At sinindak siya kasi, mga kababayan, ni Xi Jinping. Ayun. Kaya nag-agree siya na walang gagalaw.
Status ko lang anya. Walang repair, mga kababayan, para ipabulok na lang. Tulad ng objective ng mga Chinese ni Xi Jinping, ipabulok. Para pag nabulok, wala nang silungan yung ating mga sundalo. So mapipilitan na hilain, mga kababayan. At sila take over. O di ba sell out ang ganon? Kaya sabi ng ating Pangulo, I don't think the Chinese government, I don't think Beijing will just make up in just out of nowhere say there was a secret agreement when there is no such thing. So I think to my mind that is sufficient to prove to me that there was such an agreement. Imbes na kausapin, mga kababayan, sana in-invite po. Pinagsabihan, nasa Amerika pa yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sinabi na niya doon sa press con. Gusto ko niya na makausap. Ipadala niya kung may mga documents, may common friend niya kami. Ipadala niya. Then, kung gusto niya, wag na sa diretso na sa akin. Wag na sa DFA, wag na sa kung kanino pa. Dumiretso sa akin. Kailan niya gusto? Mag-usap kami. Ganon ka, ka-straight magsalita. Walang paligoy-ligoy po. Wala chichi-buriche. Walang drama. So makikita mo rito, ang taong sincero. Di ba? At walang tinatago po. Si Maudigs, grabe pong paligoy-ligoy. Grabing satsa. Imbes i-address yung problema po, yung katanungan, imbes na sagutin ng diretso, iba man po yung pinagsasabi. Ang issue niya, tsatsa. Wala man pong political amendment sa tsatsa. Na gusto daw na i-extend at nag-threaten pa. Na pag ganunan niya yung intention mo, hindi niya ako papayag. I will raise hell. At makikiusapan niya, mananawagan ako sa armed forces. At saka sa PNP. So, mga kababayan, tinitreten ang ating Pangulong Bongbong Marcos na magkukudita sila. Ganon katindi, mga kababayan. Kasi nga po, naiipit sila rito sa pinasok na kompromiso. Tapos, ginagatungan nila yung mga mamamayang Pilipino, gustong papaniwalain na adik. Yung gumaganon. Tawang-tawa yung mga gonggong na mga nandoon na audience niya. Yung karamihan doon. Members po ng grupo ni Pacquiao na ganon din ang intensyon, mga kababayan. Patalsikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga po, naipit na sila. Wala man pong kinalaman sa kanilang kinasadlakan na problema. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ginagawa lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung alin yung tama. Kung ano yung tama, kung ano yung nasa batas. May responsibility siya bilang ating Pangulo. At si Maudigs, may kaso sa ICC. Buti nga't hindi vindictive yung ating Pangulo, hindi na namimersonal. So, pumabor pa sa posisyon niya. Iyong sa ICC case niya, mga kababayan, wala mang kinalaman dyan ang ating Pangulo. Yung mga dilawan yung nag-file ng kaso sa kanya. Kay Pacquiao naman, mga kababayan, ang kaso po, final sa Amerika, long before na maging Pangulo yung ating Presidente. At saka yung sa Senado, sa Congress po, sa Senado po, dilawan po, si Risa Hontiveros. At saka, unang-una, may complainant, may dumulog sa Senado at sa Kongreso. So, alangan man, hindi po gagalaw sila. They have their mandate, they have the responsibility as public officials to protect the interest of the victims. Hindi po tulad nitong mga kaalyado nila na nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingian, mas pumabor pa, mga kababayan, doon sa interest ng accused, ng attacker po na mayaman kaysa sa mga nakakaawang mga biktima na mga mahihirap. Di po ba malinaw ang ganon? So tama itong ginagawa, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po tayo sumusuporta. Kasi niya, Mr. Maravillas, bayaran ka. Same baseless accusation, mga kababayan, ito mga DDS. Bariya sa akusasyon na ginagawa sa ating Pangulong BBM. Hindi man tayo matinag po kasi
kilala ko ang aking sarili. Tama po? Hindi po ako apektado. Ito po, mga kababayan, ethics probe looms over Alvarez anti-government remarks. Tantamount to act of sedition or rebellion. Yan po. Solons, Alvarez liable for sedition for withdrawal of support. Remark. Nauna po tayo, mga kababayan. And nanawagan tayo, mga kababayan. After na sila, magdaldal doon sa Peste Rally sa Tagum City. Nang marinig natin yung panawagan ni Pantaleon, sabi natin, we call on our congressmen, mga kasama ni Pantaleon, saka sa DOJ, na i-review yung mga statement po. Kasi nang tingnan ko, ang dali pong i-google yung inciting to sedition. Sakto po, liable po for inciting to sedition. So sabi natin, kailangan tingnan at papanagutin itong si Alvarez. And pag na-found out siya na nagkasala, i-terminate po siya, i-expel po siya as member of Congress. Kasi hindi siya bagay dyan na sumusuweldo siya sa ating mga mamamayang Filipino. Isa siyang congressman, tagagawa ng batas, mambabatas nga po Pagkatapos siya mismo yung lumalabag sa ating mga existing laws, sa ating mga batas. Tama pa? O di mag-rebelde na siya ng tuluyan para i-deal siya ng diretsyo ng ating gobyerno. I-operate na siya ng ating gobyerno for rebellion. I-try niya na ihiwalay ang Mindanao para tugisin na siya for rebellion ng ating mga authorities. Ganun lang po. You choose kung anong side mo gusto. Gusto mo na magtrabaho sa gobyerno, di umayos ka. Gusto mo mag-rebelde, it's your choice. Tugisin ka ng gobyerno. So ganun lang po. You choose, either you are white or black. Pinili mong maging itim. O di maging itim ka. Para alam namin kung sino yung itim, sino yung puti. Tama po? Walang middle ground dito, mga kababayan. Kahit sa ating Panginoon, walang middle ground, walang neutral. Kaya po yung media, sabi na nga, hindi kayo makaintindi yung mga nanonood sa ating mga ignorante sa ating trabaho na ang media daw dapat neutral lang. What? Walang neutral po sa media. Dapat bias ka for the truth. Yun ang totoong media. Alam mo ng totoo, pagkatapos hindi ka pa makapagposisyon, know the truth muna. Pag alam mo yung totoo, tsaka sinungalingan, alangan man wala kang posisyon, anong uri ka ng tao? We should be biased for the truth. Kaya nga po lagi kong sinasabi rito sa aking dito kayo manood, ikako, para malabanan natin ang fake news ng mga dilawang DDS. Sinasabi ko na, pero kung gusto ninyo doon po sa you're free. Doon kayo manood sa mga sinungaling, magsama-sama kayong mga sinungaling. Di ba? So ito po, mga kababayan, ang sabi rito sa balita. So tama ito na move ng ating Congress. Sabi rito, tantamount to an act of sedition or rebellion. Surigao del Norte, del Sur, 2nd District, Representative Johnny Pimentel says, the remark of former House Speaker in Davao del Norte, 1st District Representative Pantaleon Alvarez is uncalled for and is tantamount to an act of sedition or rebellion. During a prayer rally led by former President Rodrigo Duterte in Tagum City, Alvarez appealed to the armed forces of the Philippines to withdraw their support from President Ferdinand Jr., inevitably leading to his resignation. O yan po, yung sabi ni Alvarez, malinaw, please withdraw your support to the Chief Executive. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kundi bababa sa pwesto niya. Sabi ni Johnny Pimentel, the remarks of former Speaker are uncalled for. That is tantamount to an act of sedition or rebellion. Pagkatapos, pag finailan kayo ng kaso sa Ethics Committee, sasabihin naman po ng mga DDS, nitong mga taga-Pinta Kingdom, ginigipit sila. What? Kayo yung gumawa ng inyong sariling problema. Just like this SMNI. Just like itong si Badoy, si Ka Eric, sila yung gumawa ng problema. Just like itong si Pacquiao. Just like si Mau Diggs. Ang mga problemang kinasadlakan nila, ang may gawa po, sila
Pagkatapos, ituturo ninyo yung ibang tao. Parang si Tebes. Bakit wanted si Tebes, si Bantag? Sa gawain nila po. May kaso, nagkakaso. You see? Ano yung ginawa niya? Alam na ninyo kung anong ginawa ni Tebes, ni Bantag. Di ba? Ay kung wala silang kasalanan, di harapin nila. Juzgado, clear yourselves. In like manner, ganun si Pacquiao. Clear yourselves. May proper court, sabi ni ayaw ko niya sa Senado, dapat niya sa proper forum, sa korte. Harapin ko niya, sabi ni Pacquiao. Nang filean po, nawala. Wanted siya ngayon kasi may warrant of arrest. Dalawa, yung isa bailable, yung isa po, yung sa Pasig City Court, non-bailable. So, diretso sa kulungan. Yan kasi, tapos ituturo ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga gawain ninyo. Yun naman yung sasabihin nila, iniipit sila ng administrasyon. Yun yung ginagawa ninyo. Hindi man nakakaano sa inyo yung ating administrasyon. Trabaho lang ng trabaho. Pero anong ginagawa ninyo? Si Maudix, mura ng mura. Akyos ng pulburon. Wala man maipakitang ebidensya. Gawa-gawa lang niya. Pati nga yung chief PNP niya, si Bato, nagsabi, wala man na niya. Wala man sa narcolis si Bongbong Marcos. Kita ninyo? Yung sinasabi ninyong video, asa na? Tapos piniki yung lista ng narcolis. Yan lang yan. Yan ang pinapaniwalaan ninyo. So sabi dito mga kababayan, House Committee on Muslim Affairs Chairperson in Lanao del Norte Representative Khalid Dimaporo said former Speaker and incumbent Davao del Norte Pantaleon Alvarez may face a probe by the Ethics Committee on Ethics, a Committee on Ethics due to his call for the Armed Forces of the Philippines to withdraw its support from President Bongbong Marcos Jr. Ganon din yung sabi ni Congressman Romualdo ng Camiguin. Dimaporo also cautioned Alvarez to choose his words carefully, noting that his remarks during a prayer rally in Tagum City seemed to constitute conduct unbecoming of a member of the House of Representatives. I would kindly urge the former Speaker to be cautious with his words and clear on his intent. At face value, his anti-government statements are unbecoming of a member of the House of Representatives and may warrant an ethics case against him, sabi po ni Dimaporo. Asked if the Department of Justice can indict Alvarez, should file charges against Alvarez over his purported seditious remark, Dimaporo said the country should not give much importance to the former Speaker. As for the DOJ, it should be decided on by the executive, but I don't feel he should be given importance. Our country has other more pressing matters for the DOJ to attend to than the grumblings of a politician. So, alam ko yung intensyon ni Dimaporo kung bakit dinidiscourage niya yung DOJ. Although si Dimaporo o si Romualdo, yun ang panawagan. So iba-iba sila. Yun ang panawagan ni Congressman Romualdo na ipa-review sa DOJ. He urged the DOJ na tingnan at pag-aralan kung kailangang filean ng kaso po ng DOJ itong si Alvarez. Bakit niya, Mr. Maravillas, sa tingin mo, anong intensyon ni Dimaporo? Bakit ayaw niyang yung DOJ yung mag-file? Para po hindi na maituro yung ating Pangulong Bongbong Marcos na pinipersecute sila. Tama ba? Di bali na yung Congress. Ang ituturo nila, si Martin. Lagi pong ganon. Si Martin yung pinag-iinitan nila. Kasi si Martin po, ang tinitingnan nila na magiging kalaban po ni Inday Sara sa 2028 election. Yun ang laman po ng mga speeches doon sa Peste Rally sa Tagum City. Masyado kayong insecure. Sabi ninyo, ang ratings ni Martin, 0.08 lang.
At malayo sa laging top. Hindi na niya Mr. Maravillas top si Inday. Oo nga. Linampasan na ni sino to? Si Rafi Tulfo. Pero bakit ninyo pinag-initan si Martin? Sabi ninyo ang layo-layo sa survey. Grabe ang insecurity nila. Akala nila mga kababayan, may titulo na sila sa upuan doon sa Palasyo Malacanang. Ang magdidesisyon po ang ating mga mamamayang Pilipino. Wala man sinasabi po ang mga Marcos supporters na si Inday wag tatakbo. Mas maganda ngang tumakbo. Takbo lang siya. Noon pa namin siya pinapatakbo for president o matras siya. Nakaupo na yung kanyang tatay as president. Natakot kay Natakot kay President Bongbong Marcos. Hindi lumaban, nag-vice na lang, nag-slide po. Kasi nakita niya yung crowd. Bakit niya manipis? Pag ako umiikot sa buong Pilipinas, manipis yung aking crowd. Si President Bongbong Marcos po, candidate Bongbong Marcos, laging rockstar po, dinudumog ng mga tao. So nakisakay na lang po si Inday, madaling sabi. So sumang-ayon siya na maging Vice President with plan in her mind na inassume niya kasi po, mga kababayan, pag ako niya nag-slide, pag 2028, ako na niya ako nang susunod na i-endorse. Nakita po ng kampo ng mga Duterte na ang dikit na dikit sa ating Pangulong Bongbong Marcos, lagi pong kasama abroad, si Martin Romualdez. Na-insecure po, pati si Amy Marcos. Kaya sabi natin po, mga kababayan, malamang ang kinatatakutan nila, yun ang mangyari. Ang kinatatakutan ng mga Duterte, yan po ang mangyari. Ma-extend po ang pamumuno ng Marcos at Romualdez. Pag 2028, Martin Romualdez. Then, next, mga kababayan, Sandro Marcos na. Diba, mga kababayan? Tapos, kaya gusto nilang paupuin na si Inday. Ngayon na, mga kababayan, hindi sila makaipon ng maraming tao. Hanggang 6,000 lang, sabi ng PNP. Yung pangarap nilang makaipon po ng 100,000 para takutin yung ating Pangulong Bongbong Marcos at ma-pressure, yan ang iniisip nila, mag-resign. Malayo pong mangyari yun. Kasi po, hindi papayag yung armed forces natin. Hindi nila isosobo. Sabi ko nga, hindi nila itataya yung kanilang karir na masira ang kanilang buhay. Isuportado po pa ng Amerika. May factor po ang Amerika po sa regime change. Ialam ng Amerika, yung mga Duterte maka-China. Papayag ba yon? Pati yung Japan. Sorry na lang kayo. Maglalaway kayo. Yung stress ninyo, 4 years pa yan. At yung paglalaway ninyo at stress, 4 years kayong may stress at maglalaway. At kung anong suwerte, baka abutin niya ng 20 years, tulad ng kinatatakutan ninyo. Yun ang mangyayari. Yung mga Marcos loyalist po, kami po happy. Tama? Para may continuity po, nakikita naman po ninyo ang direksyon ng ating bansa. Napakaganda na po. Pero niya Mr. Maravillas, di ba may breaking news? Na ang sabi, pinagtatanggal yung mga officials ng Davao del Norte, Tagum, na member ng Hugpong. What? Dahil po yung sa suspension ng kanilang gobernador, yung mga other officials pala doon na to-make over po ng RAIN, members ng Hugpong, pinagtatanggal po, breaking news, sa kanilang istasyon. Yan po, gikan sa China. Gikan sa breaking news, yan o, Isiminay.
Breaking hugpong ng pagbabago expels Davao del Norte Vice Governor Oyo Oy, Tagum City Mayor Riley Oy, Davao de Oro Vice Governor JB Tyron Oy, and DDO First District Representative Maricar Zamora due to recent events that have been found to be in conflict with the principles and policies of the party. The termination is effective today, April 15, 2024. Kahapon po. Ayan ang pinalabas nila na termination. May statement sa pag-terminate po. And dahil sa suspension po na nangyari sa kanilang gobernador na si Edwin Obahib, na pinanindigan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tamaan niya yon. Wala mang relasyon yon mga kababayan doon sa Peste Rally. Kundi may problema na sila doon. May mga abuses. Ayan po mga kababayan. Marcos stands by decision to suspend Davao Norte Governor Obahib. It followed due process niya. Sabi rito sa balita, Marcos Jr. issued a statement following Duterte's statement that they might become political enemies following the decision to suspend Obahib. Some of the cases against the suspended governor were already filed niya before he assumed office, the president explained to reporters in Washington, D.C. I'll send him all of the court records in all of the discussions about that. Matagal na yan. Some of these cases were filed before I took office. And so it's taking close to 2 years because it went through the process. So I'm confident, let anybody investigate according to him. Marcos said that he first learned about the cases about a year ago through his daily briefer. I'm very sure we went through all of the checks and balances. We went through all the procedures, the proper procedures before we came to the decision, before the DILG came to the decision of imposing a suspension. The Office of the President recently ordered a 60-day suspension of Obahib, which stemmed from a complaint dated November 24, 2022, filed by a board member only amid for grave abuse of authority and oppression in connection with last year's barangay elections. Kasi po, di daw binigyan ng due process. Yun ang sabi ni Maudix po. Basta na lang daw sinabihan, wala ka na niya, umalis ka na dyan. may nalalaman pang due process mga kababayan si Maudix sa suspension ng gobernador. Nung panahon niya po, walang due process sa EJK. Wala siyang moral authority, mga kababayan, to speak about due process na lahat ng mga na EJK po. Thousands of them. Ito, suspension man lang po. Yun, EJK, walang due process, kaya siya may ICC case. Tama po? Yun anya Mr. Maravillas na tinanggal sa hugpong. Walang problema yon. Masaya nga yon na tinanggal. Ang gagawin lang nun, mga kababayan, lilipat kay Martin Romualdez. Nagsipaglipatan na nga po ng dami mga officials. Wala na halos matira kay Digong. Sa partido niya at mga kalyado niyang partido. Wala nang matira. Lahat na kay Martin. Magpa-party-party pa yun na tinanggal na sila, hindi na niya kami magre-resign. In-expel na ninyo. O di wow. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.